Ladies and gentlemen, our speaker, Reverend Renante Billones. Dalaygon ang Diyos. Once again, good morning. Pastor Loy, may buntag. Kita naman nag-istorya ba? May buntag, Pastor. Dalaygon ang Diyos. Maayo kaayo ang Ginoo. Kita panahon nga di akaron din to worship the Lord in spirit and in truth, third Sunday of the month of October. Sa tanan nga naa sa ilang panimalay, nagtanaw sa ato ang live streaming sa Facebook, and those who are listening at the radio station, good morning sa inyo. Ang Diyos magapanalangin samtang naamo sa inyo mga lingkuranan or watching in the monitor. Sa untaman nga naaman ta aning panahon sa pandemic, ang pinakanindot lang nga butang nga naatay kahigayonan og panahon to hear the word of the Lord and to join our service niining oras sa karon. Subon ako, December is coming. Hapit na gyud ta maghinatagay og mga gift nato sa ato ang mga friend. And some of us bisag dili pa December ka panghatag ng tag regalo, no? Tungod kay kinaiya gyud sa Kristohanon ang manghihatagon. Dalaygon ng Diyos. Kaya ba mo din sa inyong mga lingkuran? So karubutaga, dalaygon ng Diyos, I see my teacher in Bible College, si Ma'am Helen. Mag-agyan mo ko na siya dito. Wala may nagkaabot na ganina. So, wala may nagka-join sa sakyanan. This is my third time to be here in front of this congregation, and it is a privilege for me to share with you the gospel. Tungod sa pagkamaayo sa Ginoo, yatag itagag kapanahunan. Higayon, nga sa makausapa, makapaambit ka ninyo sa midsay sa Dios, labi na ining panahon karon. So, ang Ginoo for the past months ato kinabuhi, in the middle of the pandemic, apan dalaygon ang Dios tungod kay we're still breathing. Amen? Ginawa gapunta. Nakapangalagat ta si Ginoo bisan og pitos ang ato palibot. Kasabot ba mo pitos? Lisod. Mas mabaw ka Bisaya. Lisod ang ato palibot. Wala tay absolute freedom sa pagsimba. Ginapugnan ta, social distancing. We are wearing our mask, the face shield. Ang uban dili makaani sa church. But praise the Lord, ang pinaka-importanting butang that our relationship with the Lord continued. Wala maundang, wala mahunong, og nagpabilin tang nangalagad sa Ginoo hangtod nining panahon og nagtuo ko hangtod sa mga adlaw pa nga moabot sa atong kinabuhi. And this morning, I would like to share with you the thing regarding our Christianity. Apa sa dili paghangyo man ako to please stand, rise, and then let us pray for the word of the Lord today. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you, Lord, for the spiritual blessings, knowing that your word, Lord, is a food of our soul. I pray that you will allow, Father God, that your word will be an encouragement for us, a guidance for us, Lord, as we serve you even in this time, Lord. Salamat kaayo. Gagidihugan na nimong imong alagad, and you will allow, Lord, kining imong pulong, mahimo Ginoong panalangin usab sa imong magkatauhan. Dalaygo ng imong ngalan, thy will be done, Lord, in our midst. In Jesus' name, amen and amen. Malingkod ta. This morning, akong balikon, I will share with you our topic, the essence of Christianity. When we hear the word Christian, by the way, Igsoon, alam sa ito kasayuran, nga ang pulong Christian, katuluna na mention sa New Testament. Usa diha sa Acts chapter 11 verse 26, and the other one in the book of Acts chapter 26 verse 28, and 1 Peter chapter 4 verse 16. Let us read the Bible. In the book of Acts chapter 11 verse 26, the Bible says,
And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. This is the time nga gikuha nila si Paul sa usa ka certain place o gidala nila sa Antioch, making them assemble together and worship the Lord, teaching people. And after that, gitawag silang mga Christian. And in Acts 26:28, this is the time when King Agrippa said to Paul, "Do you think that in such a short time, you can persuade me to be a Christian?" Kini panahon na, gitagaan sa hari si Pablo sa paghatag sa iyang side o katarungan, ngano, o ang gidakop siya, it is because of the gospel. And Paul told him about Christ. Paul shared him about Christ. And that's the reason, ingon si Agrippa, nagtuo ka nga sa kamubo sa panahon, imo kung makabig nga mahimong Kristohanon. That is the second time that the word Christian mentioned in the Bible. And the third one, ingon si Peter, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Ingon si Pedro, kung nag-antos ka sa imong pagkakristohanon, ayag kauaw. Pasalamata o dayga ang Dios tungod kay nakabaton ka ni anang pangalanan na. So that is the time that the word Christian mentioned in the Bible. This is a question before. How does Christianity came in the Philippines? Unsa bang paagi? Abot ang Kristyanismo sa Pilipinas. I know, ang uban sa inyo nagunahuna, the folk song of usa sa mga ilado nga mag-aawit sa natad sa musika si Yoyoy Villame. Ferdinand Marcos landed in Cebu in March 17, 1521. His first attempt was to colonize the island and to Christianize its inhabitants. Pero wa siya nag-success tungod kay dunay conflict kanay tabo, tali kay Magellan o kay Lapu-Lapu. Pero doon na mas baptism kanay tabo, baptism of Christianity, baptism of Christianism. O pagkamatay ni Magellan, tungod kay wa man siya nagdugay, gipadala sa mga Spanish si Miguel Lopez de Legazpi, and he arrived in Cebu from New Spain, which is Mexico today. Iyang introduced ang Christianity, and at the same time, ang ilang plano is to colonize the Philippines, and it took place in 1565. And after this, there are many Spanish missionaries who were able to spread Christianity in Luzon and Visayas. Ug ang pinakalisod nilang gikuha ang Mindanao tungod kay ang Mindanao na covered na pag-ayo sa Islam. Doon ay mga nahitabong mga patay, doon ay mga nahitabong ang mga insurgency, aron babaga ng Kristyanismo, but after all, nahitabo gyud igsuon nga ang Christianity was made known in the Philippines. Dito na nagsugod nga ang tao nakadungog nag Kristiyanos, nakadungog nag Kristo. Lamang atong palaluman-on niya kung kadtong ilang nadunggan, that would be enough for them to know about the real and what is this Christ all about. At tunawon tungod kay kini panahon na nakailan naman ang mga tao sa Kristo, kay gadalaman ang mga Spaniards nganhi og Christianism. Pero sa ato, after all, pila ka tuig ang naglabay, after World War II, when Allen and Jack Ritchie came in the Philippines for their missionary journey. Human gyud sa World War, ari siya dinhi tungod kay ang mga tao nang inahanglan gyud og Kristo, Hesus Kristo, sila kinabuhi. And after how many years, tungod kay ang unang gidala nila din dili man Foursquare, until nag-abot si Nanay Thompson, akong gipangutana kay kanina, what is the maiden name of Nanay Thompson? Kisabi na kailan nato din sa congregation. Kung sa apelyido ni Nanay Thompson, sa dalaga pa siya. Siguro kadtong mga senior na nato din kaila. Kung sa apelyido ni Nanay Thompson. His real name is Loris Evelyn Leonard. Kanya naminyo siya kang Arthur Thompson.
Gidala nila ang Foursquare dinhi and praise the Lord that we became Foursquare and we possess the name Christian. Pwede ba natong palakpakan ang Ginoo that we are Christian today? We are bearing the name Christian. Let us go deeper of the word Christian in Greek word. It is called Christianos. If you search the Google, inanion ko na pag-pronounce ka to, Christianos. Ako pong gisundog po, naglisod po ko, Christianos. Nos. Lisod lang, baka lahat lang pagka-pronounce sa Google. But the meaning is follower of Christ. So if we hear the word Christianos in Greek word, it means to say, this is a person who follow Christ. Moning tao karon nga nagsunod kang Kristo. Dili sa pagkaistorya nangalagad kang Kristo Jesus. But let's take a look from the statement of Jesus Christ in the book of Matthew. Tanaw na to. Matthew chapter 5 verse 13. This is the definition of Jesus Christ about Christianity. Ingon siya sa 13 sa book of Matthew chapter 5, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. So the first definition of Jesus Christ regarding Christianity is this, salt of the earth. Salt, asin. Ang asin, parat good na, no? Pero buwan ang naganig parat ang asin, wala good na pulos. Pero ang kaparaton sa asin, parihas ba yun tanan? Muna akong ipangutan na ganig kaganina. Parihas ba yun ang kaparaton sa asin tanan? Una ba'y asin nga parat kaayo? Unya na asin nga di kayo parat. Kaya nakabantay mabuta sa atong balay, one time my mother told me to cook. Bisag dili ko inanak kahod buluto, pero kanang na ako'y mga expertise yun in terms of cooking. Like for example, boiled egg, how ko ana, prito, ana, how ko ana, o mora man siguro na hawd ko. Wala man siguro ilain, ana. Di ako kahibaw nga, pwede ra day maglutog pansit. Di mo ko kahibaw, ana, honestly. Pero nagluto ko one time, nadaghanan ako og asin siguro, kaya ingon ako, mama, noon sa ba ni imong luto nga paratman? Di na ko, gamay ra man lang akong asin na ma. Siya, paraton siguro tong asin na imong na butang. Naaday paraton nga asin. But the reality, God si Jesus Christ, that Christian are the salt of the earth. Another one, in Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Another one is, Christians are the light of the world. Kita po di ay ang mga suga sa kalibutan. So katong tan-awon pag-ayo, it cost many things para mahimong Kristiyanos kita. Gila ni Anhi, sila Nanay Tamson mi Anhi, nagwali, unya ang ubang mga pastor nagsakripisyo, daghang missionaries na nangamatay, even the disciples of God nangamatay. Unsa gyud ay naa din ha sa gitawag nato Christianismo or Christianity. Let us try to look the inner part of the word Christianity. And that's the reason ato tan-awon ang essence of Christianity. Unsay naa din ha? Kung mahimo kang Kristohanon, unsay naa na din ha sa imong kinabuhi. One of these, first in our list, is Christianity is a war. Gira din Muto mana, manang giingon gitawag ta diri og mga soldiers of Christ. We are soldiers of Christ, and we know the old song, mga sundalo kita ni Kristo, siya ang atong Ginoo. We know that already. The old song. We are called soldiers of Christ. And if we go deeper, the word war, kung imong tanaw na, it speaks about conflicts and struggles. Walay gira mahitabo, igsoon kung walay konflikto. Walay gira mahitabo kung walay struggles. Kung doon ay pagsinabtanay, there is peace. Pero kung doon na gani conflict, doon na guday gira. Bisan sa atong balay, di man ta ignorante anang gira, kay bisan sa atong balay usahay, magira ta. Taor mo, gira ta. Gira mo. Pero lahi ang atong gira, no?
Kaya ang uban magira, mulupad man ng kaldero sa ilang bintana, basta gira sila. Doon ay conflict. Nakabantay mo sa conflict sa balay nato. Gagmay rang butang, no? Nya mudako dayon, ganahan kayo ang yawa na. Doon ay struggles, doon ay conflict, mo nang doon ay war. Ang 2 Timothy 2:3, ningon dito, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. The word endure and the word good soldier. Kaya nga doon ay struggles because of the word endure. Ato na tanaw niya. And another one, Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. So ang ato dang pagpakig-away, makaigsuunan, dili ni batok unod ug sa dugo, apan batok kini sa mga espirituhanong kabuhatan sa tong kaaway. Every day of our lives, Christian are kept on battling of the enemy's strategy. Ang yawa pertindaghan ng pamaagis to kinabuhi aron pildihon ta. But praise the Lord, if we are Christian, we know that there is war, and if God is with us, surely no one can be against us. Nga naman, tungod kay, nagpasalig ang Diyos. Kaya nga, in order for us to stand against the wiles of our enemies, we need to put on the armor of God. In verse 11, ningon dito, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Kaya ang yawa, mangingilad. Kanawan ng imong katapad, kay Kristohanon na, di ba, buutan na. Pero og nayawa pa ng mga kanang uban, kanang mangingilad. Katong 2019, pertindaghan ng nailad. Bahala na lang kita'y nailad kaysa kita'y nangilad. Amen? Muna ako ang principles in life. Dili na balig ako'y mayatakan kaysa ako'y manyatak. Dili na balig ako'y masakitan kaysa ako'y makapasakit. Di na balig ako'y mailad kaysa ako'y mangilad. Ngano man, tungod kay kahibaw ta nga kanang pagpangilad, the wiles of the devils, yan ang trabaho. Munang ingon ng Bible, put on the whole armor of the Lord. Unsa man ang whole armor? Ang armor sa Ginoo. Let us try to look this picture. We have the breastplate of righteousness. Pagkamatarong, ipakita na to. Dili sa to kasing-kasing. The helmet of our salvation, put on our head. Ang kaluwasan sa Ginoo. And we have the sword of the Spirit, the word of the Lord. The word of the Lord is a powerful tool of Christian life. Kaya nga, kung doon na kay bersikulo, sa imo kinabuhi, kung doon na kay problema, you can easily memorize the word and it will ease your pain. Di ba? Panahon nga naamos kalisod, mingon denta, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Kung maglakaw ta sa gabi nagapon tayo Salmo 23:1. Hinaot nga dili mamali. Pag-recite kay dunay namali. Psalms 23:1, Genesis 1:1 tong ihanon. Genesis 1:1. Pag sidlak sa adlaw, medyo takilid. Ningon, mali. Sa sinugdan man na, di ba? There is wrong. Kaya nga, we need the word of the Lord as a sword of the Spirit. We will use every promises of the Lord to conquer our enemies. We have the belt of truth. Kinahanglan ng imong kinabuhi na baksan mga kaigsuunan sa kamatuuran aron di ta mailad. Di ta malinglas sa kaaway. And then we need our faith, the shield of faith, and every attack of the enemies nga ito masugatan sa ito kinabuhi. If we have faith with the Lord, then we can stand. Kailangan kay pagtuos Ginoo. And wearing, kining ato ang gitawag gospel of peace, kining atong mga sapatos, nga pangutana din na, di day pwede og dili sa sapatos, kay mayong kag peace, di man tiil. Ulo man. Kay kasagaran way kalinaw utok sa tao. Kaya gani pag masuko ta, gisapot ta po ng utok nimo, wa mo mingon gisapot ta po ng tiil nimo, dili. But do you question why Bible use the word gospel of peace? It is because ang ato mga tiil, mo man itong gamiton to share the gospel of the Lord nga magdalag kalinaw sa kinabuhi sa tao. We move forward using our foot nga na atong mga tiil na to ato ilakaw uban ang kalinaw sa Ginoo nga pagdala sa ebanghelyo aron ang kalibutan mapagawas gikan sa lingla sa atong kaaway. So it is a challenge according to Paul nga sul-uban gud ninyo. Ayaw mo pagsalig nga maayo mo.
Ayaw mo pagsalig ka kuyaw mo. Because Christianity is a war, it is a conflict and a struggle according to Corinthians. Nga wagoy pag sinabtanay ang Kristohanon, ang daotan nga pagkamatarong, doon na gunay conflict kanunay. But if we put on the armor of the Lord, I will assure you that we will conquer. We will stand. We can stand against the wiles of our enemy. Pwede ba na itong palakpakan ang ginawa natin na? Hallelujah. Glory to Jesus. So that is about war in Christianity. Pagpakikbisog, conflict, struggles every day. Apil na sa atuang pagkakristohanon. And the next in our list, Christianity is a race. When we say race, it is about persistence, endurance, tenacity, determination, and patience. Kanang tanang mga butanga na, di ka pwedeng mapil og lumba og wa kay endurance. Sugod ra. Kadagan ra gamay muundang na kay gihangak. Kadaghan lagi ko nagplano nga mag-jogging. Mga sukad na abot ko sa tago, mag 8 years na nang akong plano nga mag-jogging. Hantod doon pag ko ka-jogging. Kinahanglan na mag-endurance na siya. Kinahanglan ko na siya og determination nga himuon ani mo, and it's all about race. So kung mayong ganit taglumba, kinahanglan na ana mga butanga na. Muna ang Philippians 3:14 nag-ingon, I press on, moving. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Pressing towards, moving forward. Pagsibog sa unahan, pagpadayon sa unahan, mo nag-iingon ni Paul, pangatos taga Philippians, nga naman tungod kay ang Dios nagtawag ka na doon sa langit nun, nga mga butang. And Hebrews chapter 12 verse 1, ingon dito, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw everything that hinders and the sin that easily entangles. And let us run, that is race, let us run with perseverance the race marked out for us. The moment that you become Christian, you are part of the race. Pero mora ni lumba nga way paunhanay, lumba nga palahutayay because of the word perseverance and press on. If you are going to connect the two words, musangko gihapon na dito. You cannot run with perseverance if you do not have determination. If you do not have patience. Kung dili ka kabalo mo lahutay, kung dili ka kabalo mo pailob, wa ka determinasyon nga humnon ang pagpangalagad sa Ginoo, di ko kakahuman na ning lumbaan ni. Lingyan na imong katapad, di ba daghan ay wa kahuman sa lumba. Ang amigo nimo sa una, wala nimo kit-iron. Ang imong kalamano sa una, wala nimo kit-iron ni. Usay sa mall mo magsugat, inighuman nimo og simba na ana siya dito nagsuroy-suroy na. Kay wala na siya kasimba. Tungod kay wa kapadayon sa unahan. Mo lang ni pagpangalagad na to, baylap man ni usahay. Okay pa nang sa sugod kayo ang uban. Kumbati pa kay naman gud tay kanang gitawag og ningas kugon ba na? No, ningas kugon man na, no? Usay kita mga Pilipino, mayroon ta sugod. Tukod tagbalay, human ng haligi. Wala na nato tiwasa kay basta nakatukod ng taghaligi. Ngalagad sa Ginoo first love, baptism, fellowship, kaon-kaon, enjoy na. Perminti na. Pag magsugod na gani nag-responsibility, leadership, pastor, kadali pastor, mag-istorya na ta kapuhunan na. Pag magsugod na gani og contribution, wa na. Anto na sa uban katong way contribution. I remember, wala. One of our church dito, amo sa una, among home church. Basta wa pa'y Thanksgiving, active na sila. Pero pag padong na Thanksgiving, kay bawo na silang na-contribution, mungundang, mamalik na ini kainiro na po. Inako, di ay ba? Surpriseon ba, no? Thanksgiving noong November, mungundang. Pagka January, karon day ang Thanksgiving. Nga naman, tungod kay, ang ilahang paglahutay o ang determinasyon sa pagpadayon na wala. That's why Paul says, press on. Run with perseverance tungod kay gikinahanglan kana sa lumba nga atong giapilan. And don't you worry. Diha sa lumba nga atong giapilan, ingon nga makristohanon, sure win ta diha. Dili ta nang naasa kanang I remember pastor, kanang gisti. Nalibo ko sa una nang gisti.
Naku, unsa man ang giste? Di ako pangutana, ng mga amigo nako nga mga bugoyon, unsa man ang giste? Ang imo daw gis mo daog og city. Wala man ako tudloy ana kay wa pa ko kahibawan ang butanga na. Pero diha sa Ginoo, sure win. Siguro yung mudaog lamang you need to survive. In James 1:12, ingon din blessed is the one, take note of every word, blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, that person, I love this word, that person, it doesn't mention any name, wa guna ga-mention og ngalan, wa nag-mention og posisyon, wala nag-mention og kapabilidad sa imo kinabuhi, but the Bible simply used the word, that person who perseveres, the race ngayang giapilan, ingon ang Bible, he will receive, or that person will receive the crown of life. Bisan kinsa nga mulahutay sa pag-apil sa lumba tuon kay kabahin sa pagkakristohano nato, mo survive ka, mulahutay ka, ang Biblia nagsulti, that person. O mag-ingon og si pastor, o mag-ingon og diakono, council sa church, apan ang gimension, kanang tawhana na, kanang bayhana na, kung mulahutay sa salumba, he will receive the crown of life. Atong palakpakan ng Diyos. Every one of us are entitled of this crown if we persevere the race that marked out for us. Amen? Ngayon, Jesus Christ in Matthew 24:13, but the one who stand firm to the end will be saved. Katong lahutay, katong muhuman, katong di mo undang, katong di mo backslide. Kining pag-backslide, usay problema gyud ni sa mga Kristohano. I remember one of my church member when I was in Agusan del Sur. I was a young pastor at the time. One of my member asked me na ingon siya, Pastor, nang mananghid unta ko nimo. Nakunsa man sister, siya mo backslide sa una ko kadiyot. Tinuod na mananghid siya nako nga mo backslide sa daw siya. Kinako, ha? Nya nananghid na kas Ginoo nga mo backslide ka. Siya nga, wala. Inako pananghid sa Ginoo. Kung mingon ang Ginoo o pahibaw-an na lang ko. Nawag siya ka backslide. Bingo bali ng Ginoo ko. Ang gusto sa Ginoo survive, lahutay, padayon tungod kay ang Dios nagsaan gyud nga kung mo survive mo gantihan magita sa Ginoo. Amen. Ang mga mulahutay mingog amen. Hala lang mga hurot ng buhok nato dinhi. Ta mangundang. Amen. Bahalag puti na ning atong buhok balik-balik aning simbahan, di ta mangundang. Bahala og hurot na ning hipon nato, o pangalagan sa Ginoo, di kita mangundang. Kay kahibalo ta nga pulihan gyud sa Ginoo ganti ni pag-abot sa kapanahonan. Let us run the race, humnon gyud nato ni hangtod nga ang Dios mobalik o kuhaon ta. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Third in the list, the essence of Christianity. Christianity is a work. Trabaho na. Dili na niron. Tanaw na to, uling kaingon ni Jesus. Let us try to look the book of Luke chapter 10 verse 2. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Harvest field. Have you noticed the word? That is an indirect command. Dili para sa Matthew sa Great Commission. Indirect siya. Ingon lang siya, the harvest is plentiful, but the workers are few. Wa siya nag-ingon nga ikaw ang mo harvest. Ingon lang siya, nga daghan ang harbisonon, gamay ra mang harbisay. Daghan ang anihonon, gamay lang ang mag-aani. Iningon pag siya, ask the Lord to send workers to the harvest field. Doon ay indirect command. Murabag, sa atong balay, I remember my son, kung mangayo siya sa una, di ko na mo diretso ingon nga tagaay ko pa. Kung kakauno na siya maruya, magpadungog-dungog, mingon na siya nga, lami ay kaunog maruya, oy. Nakahibaw na ko nga kakanunon siya maruya. Ito na indirect word ba? Para sa atong balay, kini mga asawa na to, magpadungog-dungog na ganina nga, dugay na magiging akong sandal, mga tulo ka tuig na kong balik-balik, ani, bawa mamang ko kailis, ani, oy. Nakahibaw na mo mga bana, anak. Amen, Pastor? No?
Mingon ganina nga, han, mura man og daan naman nga akong bago eh. Pailis na nagbag. Indirect. Mingon na gani na nga, han, akong lipstick ba kay manual na kayo. Kabalo man ang manual nga lipstick. Nang anaon na kumingking. Nya ipahid, ana diri. Nya naon day kuton, karon mabalance. Manual. Han, manual na makay ning lipstick nako. Paliti dayon. Si Christ, balik na din eh. Indirect iyang statement. He told them, tanawa, a harvest is plentiful, but the workers are few. Let us try to look the book of John 4:35. It's still 4 months until the harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Wa gihapon siya nanunggo. Nagpadungog-dungog gihapon siya. Siya abrira gud nang inyong matao. Ingon siya. Hinog na kaayo ang mga harbisonon. Asa kaha ang mga tig-harvest. Let us apply this in our spiritual life. The harvest is plenty, but the workers are few. Maigsoon, somebody is missing. And I believe that they are in their comfort zone. Nindot ang mga lagad sa Ginoo kanang pungko, paminaw, pauli. Ayaw lang apili og pagwali. Upat naman na karon, dili na naman na siya tulo. Kaya sa una, pungko, paminaw, pauli, nanay ikaupat, nanay pabadlong, anak. Nadugangan naman na. Siya kay kasagaran sa tigpungko lang, tigpaminaw niya muli, mapunay mga magpabadlong, pero wala sa four square na, ambot asa. So somebody is missing. God is searching for somebody who open their eyes and look at the harvest field. If we are going to open our eyes and look at the field that we have today, the world that we are living today, hilabihan kadaghang mga tao nga wa pa nakailas Ginoo, nagpuyo pa diya sa pagpakasala, ug nagtuo ko nga ang Ginoo nagbutang og passion sa inyong kasing-kasing to reach them out. Because Christianity is a work. Do not stay at the place that you are very comfortable, but rather try to look at a place that you could share the gospel and embrace those people who doesn't know Christ. Walihan na to sila. Sultihan na to sila. Tungod kay ang kalibutan, harbisono na. The end is coming. And we need somebody. We need people of the Lord to tell them, repent and believe in the name of Jesus Christ and you will be saved. Kinsa may mingon nila. Kita nga gipadunggan sa Ginoo sa mensahe ni Buntaga. Amen. Ang uban ninyo, uban nato, papastoron, pamisyonaryhon si Ginoo, o pabungol-bungol lang. Since I graduated in Bible College last 1998, doon ay tulo ka simbahan ako na assignan. Nag-ampog ko sa Ginoo, Lord, sa ikaupat nga simbahan ako ma-assignan. Kanang inigabot unta nako, walay problema ang church. I will sit down, I will pray, the music team is okay. The officers are okay. The members are okay. The church are okay. Nanata kong prayer. But after all, nako, dili ko diya magtanaw. If the church needed somebody to preach on the work and the ministry, nako, sagdin na lang. Ang importante nga, ang kalag. Madala si Ginoo. Kay trabahoon man ni nato ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Mo na ato tinawon. And Jesus Christ make it very clear. Balikan nato ang Matthew 5:13. Let's take a look. You are the salt of the earth. Naka-red ang you o ang salt. Why? Because the word you refers to Christian. When Jesus Christ said you, it means to say, ikaw. Nga nahimong Kristohanon. Ikaw nga sumusunod ni Kristo. When He said, you, it means to say, Christian, and the salt, it means to say, it refers the work and the purpose that we have. Kaya nga, nahimo kang Kristohanon, aron mahimo kang asin, ug ingon si Kristo, ikaw na karon ang asin sa kalibutan. Ikaw ay maghatag og kalami. Ikaw ay maghatag og meaning. Ikaw ay maghatag og bili. Niining panahon na sa kalibutan karon. Amen. Dalay ko ng Diyos. Ang tanang mga Kristohanon nga naghatag pagkalami sa kalibutan, bingog amen. Ang tanang naghatag og kapait, hilom na lang ta. Sa ining mga pastor.
paita ani. Pero ang mga Kristohanon, lami gud na silang mga lagad sa Dios. Sa kalibutan, blessings yun ta kanunay. Amen? Kaya gani, huwag kayo magtuo nga makahimot ang dautan. Ning mga Kristohanon, tungod sa kaasin na to, o nagtuugod sila nga tanan natong tikang maayo. Ato nang isgutan niya. Let's try to look the book of Matthew again. Light of the world. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang word in the same way, that is the introduction of Jesus Christ. Tingon siya, sa samang paagi, in the same way, o sa lahi nga pamaagi, ningon siya, let, the word let refers to a command. Nga naman, ang nakapahimong command sa Matthew chapter 5 verse 16, because of the word let, kanang pulungan na himong sugo, tungod kay ningon na Ginoo, let, and that is a command. And the next one, your light. The kana nga word makaigsuonan, it speaks about the purpose. Nganong giluwas ka sa Ginoo aron mahimo kang kahayag, and God said, let your light. That is the purpose. Imong hayag. Unya ang imong trabahoon matuparin na shine. That is your work. Muna ang pagmingon na Ginoo sa ato, let your light shine. Trabaho na. Pasigaha ang imong suga. Pasigaha ang imong kahayag. Ikinabuhi ang imong pagkakristohanon tungod kay trabaho na. Kaya nga ang kalibutan na kung balikon, no one of us think nga ang kristohanon mangilad. Kaya gani magatutag palingki nya kay bawtang na namaligag bugas didto or unsa mingon tag dito tayo ni brother magpalit kay di natikasan og timbangan kay 4 square na. Dito ta magpaayo kang kuan, paayo na to atong TV kay dili na mangilad kay 4 square na. Ako kadaghan ko na ilad anang kuan, mga butang ngayon ana nailad ko sa ako ang sakyanan pag-ayo. Nakabayad din taon kog 800 ni wala ito'y pulos ihang gi ayo. Doon na higayon nag-ayo ko computer. Nya kanang maadto sa tindahan, kanang akong sa shop, ang ako ang kauban din na nga young people sa church. Ning adto day kay magpaayo ng computer, di siya, wala pa si pastor din he. Di kay baw na dan akong customer nga pastor ang maayo silang computer. Hingbalik nagabot, sir kanang ipaayo na nila. So kay 3 months nang wala nag-andar ilang computer. Nya kay baluta nga pag ang technician mo kubi o computer, minimum pay nimo is 350. Tama ba ko? Kanang mga nagpaayo computer sa mall, 350, 500 yun na. Sinato ko sa ilang balay, pag abot na ko, ingon yung asawa, sir, pastor day ka, sir? Tinako, yes ma'am. So ang problema day sa iyang computer, kay wara masuksok ang BGA. Nang BGA cable bitaw na luag lang siya ba? So akong gitaod, andar na iyang computer. Ningon lang siya, pila may bayad, pastor. Mo presyo pa ka nga pastor man kano, di nagyud ka mo presyo. Inako, ma'am, gasolina na lang 50. Siya ayo pastor, 70 ako. Kipakapinan og 20. Kung kanang ngalan, Christian, pastor, 4 square na gali makatag sa tong name, di ko na sila magtuong mangilad na. Kaya kung tuyoon to, pwede ko mingon nga, ma'am, 500 bayagod ang minimum. Pero dili. The moment that I lost my bicycle, katong naibalaan ninyo akong duha ka bike gikawat, pag pangadakpan sa kawatan, pastor man ko. Mingo man ang pulis, unya pastor, unsay atong himuonan ni? Alang nga kag ipapriso. Mingo gyud ka nga, ato lang pasayloon sir. Kay basig mabag-o pang ilang kinabuhi. Alami ko, dili ipriso gyud na. Mingo po sa, di ba pastor? Duha gyud kakawatan ako na katong taga-tagom kay katong sa Davao na ilad naman po siya pero nadala gyud na mo sa pulis. Pero tungod kay pastor ta, Kristohanon ta, kana nga word, sige, pagawson na lang. Sa tagom, din ha, gidakop na mo dito sa simbahan akong tama ba ng word? Isnipe? Akong tiiran asa iyang mga activities, ako mo gyud natultulan, nadakpan sa pulis. Nanawag ang pulis pagkahapon, pastor, kay nagkasal man ko that morning, human na mo hatod sa pulis. Pastor, unsaon man ni? Inako, sir, pagawsan na padtuwa sa balay, kaya akong tabangan siya, patrabahoon ako sa siyap, para pod mausab ang iyang kinabuhi.
Kay pastor man ta, Kristohanon man ta. Kaya gani, that is a work. Unya, ang expected output sa Ginoo nato, kanang sunod nga words, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kung di mo tinawon ka na word o send o ka na praise makaigsuunan, kompleto na. They will see the Father. They will see that you are good. They will see that you are people of God. They say that, makita nila, they will say na, oh, buutan siya. Makita nila ka Kristohanon, kita na after that, mingon sila, dalaygo ng Diyos, buutan ang anak sa Ginoo. That is the expected result. Nga mo na output nga gusto sa Ginoo makita diha sa atuang kinabuhi. Napabata diha? Amen? So kinahanglan nga ipakita ko nato tungod kay work man eh. Trabahoon gud nato. We need to work for this. Why? Tungod kay gusto sa Ginoo ang mga tao sa atong palibot, they will know that we are truly Christian people and followers of God. Kaya nga, walk your talk and talk your walk. One time, we talked with our supervisor regarding of this. Unsay kalainan sa walk your talk and talk your walk. Ang walk your talk, ang buti pasabutan na, living as a testimony or by example, that is walk. Allow your deeds to tell them that you are people of the Lord. That is walk your talk and talk your walk. That is another way of testifying testifies your living for God's glory or tell others the goodness of God. Ang imong kinabuhi, mo imong gipaistorya, living by testimony. Imong giistorya ang imong kinabuhi, that is telling somebody that God is good. Amen? So, why kalainan na silang duha? Kanatanan, puros na mga trabahoon diha sa Ginoo. And it's a challenge for us that let us be united to save the lost. Kinang magkahiusat sa pagkabot sa mga nangawa. Not all of us are pastor or a missionary or an evangelist. Kaya di mo tatanan pastor. Dili tatanan missionary. Dili tatanan mga evangelist. We are part of the body of the Lord and we have different function. Pero pwede na itong himuon. Bisan di ta pastor, but we can pray that there will be someone who reach out for the lost. Kundi ka makaharong sa pagwali sa tubangan sa mga tao, kundi ka makaharong sa pagtindog sa bisan asan dapit to preach the gospel, you can simply kneel down sa imong mga tuhod and praying that Lord send somebody to reach that family, to reach that people. Kabuta to mga tao nga nasa pagpakasala, pwede nang himuon si bisan kinsa Kristohanon nga nangalagad sa Dios. Way mapili ana, pwede kita. Mupiko ta sa atong tuhod. Live as an example so that they can praise your Father in heaven. Pagpuyo, ingon nga tinod nga Kristohanon og igo na na makaibaw imong silingan na Kristohanon ka. Bisan pag di ka muwali, magkinabuhi lang kang Kristohanon, mingon na sila, Kristohanon gud ni siya. And another one, give. We can pray, we can live, and we can give. We can easily mobilize the gospel through our mission offering. Mission Sunday. Haron, ihatag na itong ato ang mga mission pledges, ato ang mga mission offering, kay magamit na. Sa pagkapot og mga kalag, ang atong salapi, magamit ka na to reach out more souls. Doon ay mga missionaries. Kita sa Apple Division, as part, Living Temple is part of the Apple Division, we are helping some of the congregation. We are helping different ministries. Maybe, dili ina nakadagko nga kantidad. Pero sa ginagmayng kantidad, nakahatag ta sa itong salapi, nakatabang ta. We support some pastors, we support some missionaries, we support some ministries. Why? Because we want that the lost would be safe. Ug madala sila diha sa tiilan sa atuang buhi nga Dios. I would like to extend my congratulations to the Living Temple. For the past 6 months, starting January to June, Living Temple, as the record, as I said, ako nakita, because malili na namo ingon mga leaders sa Foursquare, sa ato ang division,
Living Temple is number one in giving their mission offering. Atong palakpakan ng Ginoo din na. Nalaygon ng Diyos. Doon ay concern, doon ay passion ng mga leaders sa Living Temple sa pagtabang sa mga buluhaton. Gani, our church, the Living Hope, is part of the daughter sa Living Temple Foursquare Gospel Church. It is the Living Temple nga mo nagpalit sa lutin na to. Aron mahimo og matukurag simbahan. And praise the Lord, ang salapi nga gigugol sa atong mga leaders sa una sa Living Temple na nga nagdaghang kalag nini mga panahon na karon. The family nga nag-start sa pagsugod nila sa ilali Sister Negrido, Sister Kay, pila lang ka pamilya nagsugod, pila lang attendance na itong mga panahon, apan sa panahon na naglabay, and praise God, as this time goes by, because of the prayer, the support, we reach about almost 100 people nga mag-join sa pagpangalagad sa Ginoo. And because of our love and passion for the ministry. We need to remember all of these things, that we are co-workers. We are co-laborer. We are fellow soldiers. And we are on the same team. Tanawan ninyo. Puro sa gahago. Puro isa magpitok-pitok ng mga mata niya. Pero kining isa, gakugig may hunong lang. Sige pang, no? Sige pala, manihugod. Yan, sundalo po. No? Simple lang. Pero kining isa, hagugod kaya kung tanaway hulong-hulong. Kana sila tanan, dili pares og trabaho. Ang uban hayahay imong tanaw, pero ang point, we will be united for that. We are on the same team. Kadaugan sa isa, kadaugan sa Foursquare family. Gani ang subo usay kapakyasan sa isa, halos madamay ang tibok Foursquare family. Tungod na kay usarata, we are one in the band of love. Kung masakitan ng isa, masakitan po ta. Kaya nga, ato nang hinumduman kanunay, ug ato ibutang sa atong kasing-kasing that Christianity is a work, o kining mga butanga naglangkob sa atoang panaghiusa diha sa atoang buhi nga Dios. Maigsoon, Christianity is the name that Jesus' disciples died, apostles died, missionaries died, and some pastors died for the gospel. Daghan na kayo na ilan ako mga pastor nga matay tungod sa ebanghelyo, labi na sa ubang nasod. Mga missionaries ginangamatay tungod sa ebanghelyo. Mga apostoles sa Ginoo nangamatay tungod sa ebanghelyo o pagdala sa ngalang Kristiyanos. So therefore, we need to treasure and keep the essence of it. Kung sa inaa sa sulod. Atong himuon ni, kung ang Kristyanismo, it is all about erase, ang pagpakigpiso kada adlaw, ang pagpaningkamot sa pagpadayon, o ang pagpakailap sa mga bulhaton sa Ginoo, himuon nato na for the advancement of the Lord's kingdom. Aron nigbalik sa Ginoo, kita niya paninglan nga wa tay nahimo siya nga tubangan. Amen. Bulahan ta ingon si Peter, bulahan ang mga taong gitawag og Christian. Bisag mo anto sila pagsulay, pero magpasalamat gihapon sa Ginoo kay gitawag sila yan ang ngalana. Lego lang dos, congratulations for all Christians who are followers of God today. Can we say amen? Can we say praise the Lord? Ito palakpakan ng Ginoo nga nahimo kitang mga Kristohanon because of the gospel of God. Ako hangyo ug awhag sa atong matag usa ka makinabuhi. Let us all serve the Lord with unity, with love, with compassion, and serve God until the time na moari siya aron pasudlon ta o kuhaon ta niya ngadto sa iyang ngarian dalhon ta niya dito and to live with Him sa wala na unyay katapusan. Dalaygon ng Diyos, and that would all the essence of Christianity. Manindo kitang tanan. I would ask the worship team to please sing that song, Tribo. It is not just a prayer of a single person, but it's a prayer of everyone. And even Jesus Christ, when He said, because you are called Christian, you need to open your eyes and look at the field. So on, it is a challenge for us. If you fail to minister the gospel, kung gitawag ka sa Ginoo, alang sa iyang mga buluhaton, why not say yes? Why not say, yes Lord, here I am, send me. It is all about Christianity.
It is all about following Jesus Christ. Dalagon ng Diyos. Oh, Jesus. Kapatagan, simbahon ka sa tanang nilalang. Ang tanang tribo magadayin, diha kanimo. Ang tanang dila magkasugid, kay ikaw si Jesus. Ang tanang luman magkaluhod sa imong kahalangdon. Diyos sa katribuhan o kanasuran, simbahan ka sa walay katapusan. Atong balikod sa pag-awit. Oh Jesus, hallelujah. Kaming tanan magadayin. Amen, Lord. This is our prayer. This is our prayer, Lord. Oh, Jesus. Kaming tanan magadayin, diha kanimo. Oh Diyos, sa kabukiran man o kapatagan, simbahon ka sa tanang nilalang. Ang tanang tribo magadayin, diha kanimo. Ang tanang dila magkasugid, ikaw si Jesus. Ang tanang luman magkaluhod sa imong kahalangdon. O Diyos sa katribuhan, kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Lord, this is our prayer. Nga dili lamang kami amo dai kanimo. Dili lamang kani imo nakita karon may mga lagad nimo. But all of those people, Lord, hallelujah, who become Christians, who become your followers, Lord, hallelujah, sa imong kahalangdon, O Diyos sa katribuhan, simbahon ka sa walay katapusan. O Diyos sa katribuhan, kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka sa walay katapusan. Worship the Lord. Tanang anak sa Dios atong daygon ng Ginoo. Can we sing hallelujah? Oh, hallelujah. Lord, we bless your name. Oh, yaradabaan, hallelujah. Oh, dalaygon, 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 dalaygon. Dalaygon ang imong ngalan, O Dios, sa walay katapusan. Oh, Jesus. Jesus, hallelujah. Oh, dalaygon ang imong ngalan.
Dalaygon ang imong ngalan, O Dios, sa walay katapusan. Dalaygon ang imong ngalan. Imo ming mga katawhan, Ginoo. Gipanagtawag kami, Lord, according to your name. We are Christian. Imo ming mga sumusunod, Ginoo. And you want us, Lord, to work. You want us, Lord, to continue. You want us, Lord, to win the race, the battle. And everything, Lord, nga mga tubangon as we serve you in these days. Lord, my prayer and our prayer. Kaya nga mo pagkakristohanon mapreserbar hangtod sa adlaw sa imong pagbalik. Ang among pagkakristohanon, O Diyos, magpabilin ligon, mula hutayon, O Diyos. And even our prayer, Lord, kaya nga mo pagkakristohanon mahimong instrumento to reach out more souls in the harvest field, Lord, in Jesus' name. Some of our loved ones, Lord, wa pa sa imong tiilan. Among kapika sa kinabuhi, wa pa nangalagad nimo. Some of your people, Lord, ang ilang mga anak, wa pa nangalagad nimo. Ilang ginikanan, wa pa nangalagad nimo, Lord. Wa nagsunod sa imong kabubuton. But this morning, we prayed, Lord. We prayed, save them in Jesus' name. Bring them, Lord, in your presence, in the name of Jesus. Ang mga tao nga nanginahanglan kanimo, ang among mga minahal nga nanginahanglan kanimo, makabaton sila kaluwasan. Makaila sila kanimo nga ikaw ang Diyos nga manluluwas sa among kinabuhi. Dalay ko ng imong ngalan. Dalay ko ng imong ngalan. Dalay ko ng imong ngalan, O Diyos, sa walay katapusan. Lord, we heed your word. We are the salt of the earth. We are the light, Lord, of the world. O ni hinungdan nga nung imong minggiluwas. Aron mahimong blessings, Lord, ini mga panahon na karon. To stand, Lord, according to the name that you have called upon our lives. Dalay ko ng imong ngalan, Ginoo, sa walay katapusan, Lord. Salamat sa imong mensahe nga among nadunggan karon. All the glory belongs to you. Sa imong word, sa gospel nga among nadunggan. In the mighty name of Jesus. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Oh, Jesus, hallelujah. Dalay ko ng Ginoo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi
bless your name. Hallelujah. Oh, dalay ko nag-ibungan. Diyos kilabing gamanan, we thank you, Lord, for all the things that you have done in our lives. From singing a song before you, Lord, to sa panahon to listen your gospel. Thank you. Nga imo ming ihatagan o espirituhan ng mga panalangin. You blessed us, Lord. You blessed us. Thank you. Samtang mamauli mi karon sa among mga panimalay. To go back, Lord, the base. Thank you that you will protect us, Lord, always in the name of Jesus. And I pray, Lord, this congregation, for the whole week of their lives, your presence, your protection, and your blessings will always be with them, Lord, in Jesus' name. Salamat. Kanunay ikaw maghatag og kadaugan sa among ginabuhi. Ug nagtuo mi nga ang tanang mga butang among gihimo karon nakapahimuot sa imong ngalan. Ang tanang mga butang among gihimo sa imong atubangan nakalipay sa imong ngalan. Dalaygon ka, O Dios. Magawas mi si church. Adunay kagawasan. Dunay kagaan sa among kinabuhi. Dunay kaayuhan sa mga balatian. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank you, Lord, sa kalampusan sa among panimpahon nining buntaga. Nahimo ning tanan tungod nimo. O gihimo na mo ang tanan para kanimo, Ginoo. Let your peace, Lord, blessings, your guidance and your protection will be upon us. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say Amen. Hallelujah. God bless us all. Dili natapos ang atong panimbahon ining oras sa kautuhon karon. Dalay ko ng Ginoo.